So, eto na nga mga sangkay. Ang pamahalaan ngayon o si PBBM ay may gagawin na pong hakbang no, para po dito mga sangkay sa mga gumagawa ng kalokohan sa Pilipinas. At ito po ay ating pag-uusapan ngayon dahil mahalaga po mga sangkay na ma-address po natin ito at matalakay. Well, anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Alright? So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na nga, may gagawin po si PBBM ngayon mga sangkay tungkol po dito sa mga gumagawa ng kalokohan sa social media. At for me, malaking bagay itong mga sangkay na magawa na po ng pamahalaan nito na mahabol na kung sino-sino ang mga to. Kasi alam nyo, ngayon mga sangkay, pansinin nyo po sa social media. Ito po ipapakita po ako sa inyo. Kagaya po na ito. Ayan. Isa po sa makikita po sa social media, mga sangkay, itong mga ginagawa nila na matatawag po natin na kalokohan eh. Walang ibang gumagawa niyan mga sangkay kundi yung mga trolls. At imposibleng hindi bayad ang mga to. Sigurado mga sangkay, mga bayad po ito ng mga to sa kabila. So, eto, pakinggan nyo ha. Sabi dito, Duterte ang sigaw. Tingnan nyo po kung gaano po katindi yung fake news nila. Ang ginawa po nila sa video na to, ito yung original video. Yan yung original video. Para magmukhang totoo mga sangkay, ang ginawa po nila, binaliktad po nila, nirotate po nila mga sangkay. Ayan. Tingnan nyo yung picture, oh. Yung original, itong building na to, ito sa original. Ayan, oh. Ngayon mga sangkay, tingnan nyo po. Ito yung fake news. Sa ano to ni BBM? Rally. Ginawa nilang, kunwari maraming nagsisigawan na Duterte. You see? Duterte ang sinisigaw. Pati yung naka-microphone, Duterte. Maniniwala ka ba? May naka-microphone, gagawa ng kalokohang ganun. Sa mismong rally ni PBBM, isisigaw, Duterte. Kalokohan po yan. Ito yung original mga sangkay. O, yan. Yan yung original video mga sangkay. 'Di ba? Yan yung original video. Nagsisigawan yung mga tao ng BBM. BBM. Ngayon, maraming ganito mga sangkay na ginagawa ngayon at wala pong ginawa ito mga trolls mga sangkay kundi mag-edit ng mga video na kunwari tinataas sila PRRD. So, importante ito na ma-address. Ako mga sangkay dito ko napapatunayan na tama yung tinatahak natin na hindi po tayo kumampi sa mga taong ganito. Bakit mga sangkay? Ito nakikita po natin. May mali talaga silang ginagawa. Paano nila nililigaw ang taong bayan? Ngayon, ito po yung balita mga sangkay. Ang gusto ko talaga dito, mahabol na itong mga to eh. Sabi po dito naniniwala na si Attorney Claire Castro na dapat managot o mapanagot ang umano'y troll farms na patuloy raw na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Exactly. Ayan no. Nais daw mapanagot ang mga troll farms. So, paano nila gagawin yan mga sangkay? Ako, gusto ko talaga mangyari yan na maano sila, mahabol na eh. Kasi, biro nyo yung ginagawa po nila ngayon. Ano sila eh, na-manage po talaga sila ng husto. No? Na-manage po sila ng husto ng mga kalaban ni BBM. Kasi, biruin nyo kung ano po yung sinabi nung una mga sangkay, yun pa rin po talaga yung kanilang magiging posisyon. Halimbawa mga sangkay, kumbaga, iisa po yung kanilang boses. Hindi sila yung tipong nagsasalita na magkakahiwalay mga sangkay. Kaya nga po, tingnan nyo, kahit po yung Facebook page ni PBBM, eto po, nagiging pulutan po ito. Ngayon,
Ayan o, ginagawa po nila, sabay-sabay po silang tatawa mga sangkay. Ayan po, magawa po sila ng, kunwari pagtatawanan po nila yung message si PBBM. O, di ba? Ganyan kanilang ginagawa mga sangkay. Tapos may mga mauuto naman. Sasabihin nila, oo nga, no, wala nang taga-suporta si PBBM. Pero pagdating sa actual, ito po yung makikita natin. Yun sa actual. Oh, ito yung mga makikita po nila sa actual. O, di ba? Isipin nyo kung gaano karami yan. Actual totoong tao yan. Alam nyo, ang pinapalabas na nga lang po ng mga troll dito, mga dalawang, mga dilawang DDS, sinasabi po nila na hindi daw po mga bayad daw po ito. Alam nyo, mga sangkay sa ginagawa nila, lalong gagalitin nilang taong bayan. Kasi syempre, sasabihin ng mga to, hindi kami bayad. Ngayon, papatunayan nila na hindi sila bayad. Pagdating sa botohan, ilalampaso tuloy sila ng mga to. Ayan, mga sangkay, sinasabihan pa ng mga dilawang DDS, mga bayaran daw to. Tumanggap daw ng pera, kaya sila pumunta. Yan po yung kanilang mga pakulo, mga sangkay. Sa actual, ganito karami. Samantalang yung ni sino ba yun? Ni PRRD, yung parang rally dun sa Cebu, mga sangkay. Kinailangan pa po nila mag-edit sa isang concert ni, tawag dito? Ng Planet Shakers na nag-concert doon sa Cebu. Then pinalabas po nila na kay PRRD. Pero yun kung ganyan po ang kanilang ginagawa, Diyos mo yung marimar. Kaya nga ako mga sangkay, dito ko talaga napatunayan na tama nga talaga yung tinahak natin. Hindi talaga tayo naniniwala sa kanila. Ayan Sa panayam kay Attorney Claire Castro sa PTV4 kamakailan, iginiit niyang dapat na umanong maparusahan ang tinawag niya mga taong binayabayaran lang umano para siraan ang iba pang tao. Sabi niya, our problem is that there are many who earn from spreading fake news to destroy a person. These cannot be considered freedom of expression because they are trolls. They are part of a troll army. Kahit ako mga sangkay, may mga nakikita ako. Mga personal friend. Naluloko sa mga kalokohan mga sangkay. Halimbawa na lamang po yung nagsasalita daw po si PBBM. Pinagtatawanan ng mga Pilipino kasi niloko lamang daw po niya patungkol sa 20 pesos na bigas. Deep fake video, inedit mga sangkay nito mga dilawang trolls, DDS trolls. Tapos kinalat sa social media. Pinaniwalaan naman po ng iba. Kaya sabi po dito mga sangkay, nananawagan daw ang palasyo na magkaroon ng batas hinggil sa mga iligal na aktibidad sa troll farms na malinaw umanong hindi nasaklaw ng freedom of expression. Our call is to have a law on troll armies because they are no longer for freedom of expression. Even if they say, how about our freedom of expression? Hold on. If you're a troll army, you no longer exercise that because you are paid to tell or write something that is dedicated by the one that is paying for you. Exactly, mga sangkay. Ngayon, nagkalat po yan. Sabi po dito, inihambing din ni Castro ang naturang troll armies na pawang mga sindikato. They are like puppets of a person paying them to say this and that. So there should be a law on troll armies and there should be a penalty. They should be considered a criminal act because they are acting like a syndicate. Sabi po ng undersecretary. Kaya mga sangkay, ano sa tingin nyo? Pabor ba kayo sa sinabi po ni Attorney Claire? Hindi ko alam mga sangkay kung paano ito masasabayan ng government. No? Pero kailangan po ito mai-correct Kailangan siguro pagbayarin dito yung mga talagang mga namumuno na ito mga sangkay. Halongkatin po talaga, gamitin. Noong panahon po ni PRRD, talagang pwersa po talaga sila Kung kailangan may bitbitin, binibitbit. Ganun pong ginagawa. Siguro, kailangan gawin din po ito ng pamahalaan. Talagang bitbitin itong mga to nang sa ganun matigil na. No?
Kasi kawawa po yung taong bayan. Pero yun, naluloko po sila. Halimbawa na lang yung palabas nila walang project. My goodness, sobrang daming project. Pero yung palabas nila walang project, ito mga troll. Pinaniniwalaan din po. And I have so many friends na nakita ko po sa social media, naniwala sila. 'Di ba? Diyos mio Marimal. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Hahabulin na raw po sila ng Malacanang? Sa tingin nyo, sa papaanong pamamaraan kaya nila ito magagawa? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito nag-upload po tayo ng mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? Hanapin nyo po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.